Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin kay Pacquiao, no? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. O, ayun po yung meaning ng Pacquiao ha. Baka sabihin nyo, nagmumura na naman si Talkies. No? At baka nauumay na kayo, huwag kayong maumay. No? Birahin natin ng birahin si Pacquiao hanggang matauhan siya na lumabas na siya sa kanyang lungga, no? Na yung daga, no, kailangan painan natin. Birahin natin ng birahin kasi yung mga defenders niya hindi rin naman tumitigil sa pagdidepensahan niya. O tayo, may bagong update po galing sa DOJ. O, at the same time, meron pong senador na defender niya. Malalaman niyo yan mamaya. Yung senador ding ito, dinedepensahan yung Prime Minister ni Baal. O, yan po. At the same time, may nilabas na pong statement ang PIDEA through their, ano bang tawag sa kanya? Si Secretary Lasso ba yun? O ano ang tawag sa kanya? Kasi po, yung patuloy na paninira ng mga anti-Marcos na pinipilit nilang nag-addictus cocainus, no, ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala po silang mailabas na video kaya pinupurga nila, no, inuuna muna nila yung sinasabing report na ito, ganito, mayroon pang latest silang sinabi na gumawa sila ng statement, huling-huli naman through that mga nilabas ng PIDEA. Yun po, no, babasagin din natin sila. Nung yayabang akala mo naman, tulad ng sinabi ko sa kanila, doon sa isa nating vlog, akala mo malilinis. Di ba, Libuga? Akala nila malilinis sila? Di kung malinis pala kayo, mababait kayo, di kinuha na kayo ni Lord. Tingnan nyo si Giboloy. Hindi naman siya mabait o kaya nandiyan pa siya sa lupa, no? Naku naluluha ako. Under the weather ako mga kababayan. Ewan ko lang kay Mami B kung na-under weather siya kasi nung nandito siya, lamig-lamig sa San Diego. Tapos pumunta pa daw siya ng San Fran. Happy birthday, Mami B. Beautiful girl, no? May the good Lord grant your wish and give you happiness in your life, no? At kamusta na rin sa iyong family diyan. Hope na sana makabalik ka ng California. Sana hindi na work-related. Personal na lang, BK. Para mo naman makita mo kami nila Rebecca Lagmay. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tulad nung dati, tayo magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng blessings through super thanks, super chat, super stickers, diyan sa mga katuwang natin sa ating video premiere na regular po yan. Kung wala man, meaning naka-vacation o may sakit ako o may emergency, no? 9 p.m. California time, 12 p.m. Philippine time, and I don't know other times sa ibang bansa. Shout out natin si Elora Liz at ang kanyang Mr. Left and Right, kay Ai Chang, Miyu na nawawala, no? Missing in action, siguro busy yan. Si Kaluyal Wanabet na sila pong tatlo ay taga Japan. Si Kaluyal Milestan, si Kaluyal Alex Andrada. Yan po yung tatlong Kaluyal na talagang loyal na pumapasok sa atin. Alam ko marami pa sila pero silang tatlo lang ang talagang loyal na pumapasok sa Talkies o sa Simply Talkies Vlog Premiere. Yung iba ayaw kasi hindi naman daw po live. Gusto nila yung interaction. Gusto nila mabasa yung mga comment nila in live. Pasensya naman kayo. Kung gusto nyo, kayo na lang mag-live. Diba si Mami B na nagsi-celebrate ng kanyang first 18th birthday. Si Ate Mighty Baisa, Ate Marie Chris Hernandez. Ang dami kong ate. Pero may lola tayo. Si Lola Carclea. Twiller Ripley, Rebecca Lagmay, Maritel T, Priscilla Acepcion. Pag natin nabanggit, baka magtampo ang mga ito. Danny Reynado, RN Tusen, si Tropa Kills, and the future President Lulu.
Maski hindi na po siya pumupunta sa ating mga videos. Busy din yan, no? There are all bese. Yung iba nagbise-bisehan. So ito na po, unahin natin itong nakakaumay ng si Kibuloy, no? Kakantahan ko muna si Kibuloy. Where are you now? Nazaret ba yan? Yan po yung palaging tinutugtog dyan sa isang cinema sa Olongapo. Kasi two pictures yun, 2 movie pictures. No, pag nanonood kami ng tatay ko, FPJ. Pag natapos yung isang movie, double picture, kakanta yung Nazaret. Di ba, Kibuloy? Where are you now? Are you still in the lungga of yours? Ano ba? Tuyot na ba? O basang-basa pa yung lungga dyan? Kaya ka nagtatampisaw ka pa dyan, ano? Baka naman, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Di ba? O, ito po, GMA News Online. PMP eyes suspension of Kibuloy's gun permits amid warrant of arrest. Hindi ko po makita yung video nito, mga kababayan, kasi may sinabi po si Colonel Jean Pajardo, yung spokesperson ng PMP, about yung pwede ng civilian arrest eh. Pag nakita nyo si Kibuloy dyan, pwede nyo na po siyang arestuhin. Civilian, hindi lang yung mga otoridad, kasi may warrant of arrest na eh. Diba? Yun po, gusto kong mapakita sa inyo, kaso hindi ko po makita. Yung mga ibang vlogger, nakita nila, mahina po tayo mag-research, wala tayong researchers, tayo lang eh. May sakit pa ako. Diba? The PMP is studying, pinag-aaralan pa daw, the suspension of the permits for the guns of KOJC leader Pacquiao. Quote, yung pagsususpend po ng permits at license to own and possess firearms ay pinag-aaralan na po ng Firearms and Explosive Office. Sabi ni PMP spokesperson Police Colonel Jim Pajardo. In this particular case po, I understand, ang kaso ni Pastor Q is not related to any use of firearms. But nonetheless, itatanong po natin yan sa Firearms and Explosive Office. Kung iyon po bang pagsasampa ng kaso sa kanya for child abuse will be sufficient ground for the possible revocation and cancellation of his license. Aba, safe answer. O yan. O, kayo pong mga nakakaalam dyan sa inyong opinion. Sa aking opinion, suspend muna. Kasi sabi niya di ba sa kanyang mga rhetoric, sa kanyang audio, dito ako mamamatay sa sarili kong bayan. Dito dadanak ang aking dugo. Katulad ng mga si Jose Rizal at Bonifacio. O di ba? O, eto pa, papakita ko sa inyo. Yung kanyang isang quote card, O, ito, mga kababayan. Tingnan nyo. O, GDM, Global Daily Mirror, quote card. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako ay hindi magpapasakot sa oppression and suppression of my rights. O, ayan, magiging martyr ako. Tanginang hallucination talagang puta. No? Tulad ni Rizal, magiging martyr ako tulad ni Bonifacio. Ibig sabihin, makikibaka siya. Di ba si Bonifacio? Gulok. At ano bang ginamit niya? Baril. Si Jose Rizal, hindi pumutok, ibang pumutok. Yung pluma, ang pumutok, kayo naman, nagsulat. No limit tangere, saka el filibusterismo. O ano pa yung sinulat ni Rizal? Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. O ayan, malinaw. Titindig daw siya. Mangyari na ang mangyari. O Colonel Jim Pajardo, sa aking opinion, isuspindi mo. Ilan ba yung baril niya? According to Pajardo, Kibuloy has 19 firearms and one of them already expired in March. O, 18 na lang. Pero may isa pa siyang baril. Iba naman ang pinuputukan. Punong-puno siguro ng vitamina alibuga, no? Siguro paldo-paldo sa vitaminang letter V, letter L, at letter C, si Kibuloy. At punong-puno siya ng aloe vera, palmolive. Di ba RN 2 cents? Despite having firearms,
Fajardo said the PNP cannot consider Quiboloy as armed and dangerous because has no records of being violent or employing a private armed group in the past. Kayo, maniniwala kayo dyan sa sinasabi nitong si Colonel Jim Fajardo? Ha? Di ba? Sabi niya, titindig ako. Oh, ibig sabihin, pinapalibutan pa nga siya dyan. Ay, nako. For now, hindi po because wala naman pong indication before na maging marahas po si Pastor Q at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nag-maintain ng private armed group or army. Mahina ang inyong intelligence. Di ba? Kami nga lang na ordinaryong Pilipino. Iniintindi namin yung sinasabi niya sa kanyang rhetoric, sa kanyang audio eh. Oh, di ba? May rhetoric na siya. Naglabas na siya ng audio. Ano pang inaantay ninyong kapulisan? Tutulog-tulog na naman kayo sa pansitan. You are waiting for him to make a move 1 step ahead of you or 10 steps ahead of you. O kaya kayo napapalautan kasi papatay-patay kayo. No, kukuya-kuyakoy lang kayo. O sorry naman po ha. Diyan sa PNP. O, PNP Chief Marbil. Kilos-kilos. Naglabas na siya ng audio nung April 6. Aantayin nyo pa bang makabuo siya ng private army? Aantayin nyo pa bang may dumanak ng dugo, magkaputukan, bago kayo kikilos? Ay pagganahin nyo ang intelligence ninyo. Wala ba kayong CIF? Tatanong lang po PNP Chief ha, hindi sa minamalain ko kayo. Dapat proactive. Narinig nyo na yung audio na yun eh. You have to move very quickly. Hindi yung mag-aantay pa kayo, antayin natin, baka antayin natin talagang mag-create siya ng private army. As much as possible, itigil na yun. Pasok na kayo sa eksena. Di ba? Ayaw naman natin ng mahaluan ng anumang kaharasan o gulo kung sakaling iserve na po natin itong mga warrant of arrest na inisyo po labang kay Pacquiao. We are still hoping and praying na maging mapayapa po ang pagsuko niya. Just keep and hoping and praying. But he already said on his audio, yung rhetoric niya, saka yung pinakita nating quote card, magiging martyr nga daw siya. Hindi ba? Ano man naman iyan? Authorities have already served the arrest warrant issued by the RTC in Davao City against Quiboloy and his associates over charges of child abuse. Ayan. Okay, wala silang nakita. Wala talaga. Okay, so yan na. Ano ko? Huwag naman kayong papatay-patay PNP. Ewan ko. Di ba? Ano naman ang sabi dito ng DOJ? Unahin muna natin tong sinabi ng DOJ. No one is above the law. Ito, naisama na natin ito nung kahapon eh. Pero linawin lang natin maigi itong sinabi ni Secretary Remulla. Remulla tells Quiboloy to surrender without condition. Ayon po yung balita sa Politico. Remulla told Quiboloy that no one is above the law, even if one occupies an important position in his religious organization. Ang feeling nga ni Quiboloy, he is above everybody because he is from heaven. Sabi nga, di ba, Isaiah 55, as long as the heavens is higher than the earth, di mas mataas kami sa inyo. My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ayun ang feeling ni Quiboloy, ayun yung sinasalambuhay niya. Mas mataas ang kalangitan kaysa sa earth. Mas mataas ang aking IQ kaysa sa inyo. Ang pamamaraan ko ay iba sa pamamaraan ninyo. Ganun po ang kaisipan ni Quiboloy. Hindi niya po sinasalang-alang yung John 3:16. Kasi sabi niya, appointed son of God siya. Ano sabi sa John 3:16? Di ba? For God so loved the world. Tapos bago yun, nung sinabi ng Diyos, ito ang aking bugtong na anak na Jesus. Siya ay aking kinalulugdan. Wala nang iba. Bakit may sinabi bang ganun? Ito si Apollo Quiboloy. Siya ang kinalulugdan kong anak after ni Hesus Kristo. Maniwala kayo sa kanya. Wala pong ganun. Only Quiboloy said that. Diba? Quiboloy cannot impose any condition. He must surrender not according to his terms but according to the terms of the law. The law applies to all without exemption. Diba? Tama naman. Yan, magkaibigan yan. Kaibigan ni Remulla si Quiboloy eh. Dati yun. Attorney to eh. Once na lumabas ang warrant of arrest, alam nila. No? Wala nang affiliation. Kasi iba na eh. Since a lawyer sila, dapat ipatupad ang batas. Batas muna bago ang friendship. Di ba?
Alam ng mga abogado yan, maski na nga si Tamilmil, alam niya eh. Sabi niya, nakay-Kiboloy na yan kung susuko siya. O, kasi kung nagsalita sila na papabor kay Kiboloy, pwede silang patawag ng Supreme Court. O, lawyer sila eh. Alam nila yan. Diba? Once the warrant of arrest is out, therefore, stop. Ang kaso ay nasa korte na. Ganon. Tayo, magkokomento lang. Hindi naman natin yung i-interpret yung sinabi ng batas. Hindi tayo ganon. Only Supreme Court can interpret the law. Yun ang trabaho nila. Diba? Kaya ikaw, Kibuloy, lumabas ka na dyan. Ito pa sabi ni Rimulya, the charges against Kibuloy are not simple. Ang sabi ni Kibuloy, simple lang naman ito. Simpleng rape daw. Di panagutan mo. Simple lang naman pala eh. Simpleng child abuse, panagutan mo. They involve serious and morally abhorrent offenses such as sexual assault of a minor and human trafficking. Sabi nga ni Kibuloy, simple lang yan. Simple pala, hindi ka makalabas ng gamo, duwag na duwag ka. Argue your charges before the court where you remain the accused. Tell the naked truth. That way you can redeem yourself. Ay, naked truth. Bawal pala damitan ng katotohanan. Ay, Mami B. Bawal daw damitan ng katotohanan. Ikaw bawal pala yun. Si Mami B na naman ang nakita. Birthday kasi niya eh. Kailangan banggitin natin si Mami B. Birthday na birthday. Happy, happy birthday! Sana malasing mo sila. Diba? Ayan. Labas tayo dyan. No? Dito naman, sa Facebook page ng DOJ, mga kababayan, meron din silang sinabi dito. Inirepost ito ni magaling ninyong Senador Risa Hontiveros. Si Hontiveros mo ang mabangong ka ngayon, Risa Hontiveros, ingat ka, baka naka-palmolive ka rin, baka lapitan ka ni Kibuloy. Joke lang, Senator Risa Hontiveros. Ayoko din niya kay Hontiveros kasi epal din niya. Pero nandito po di ba? Ayan yan lang yung sinabi ng DOJ. Okay? Ang haba po mga kababayan, kayo na lang magbasa niyan. Haba vlog natin, no? Kayo na lang magbasa dyan. Nandyan po sa, punta kayo sa DOJ, Department of Justice. Ayan, Department of Justice Philippines. Nakasubscribe po tayo dyan. Hindi ko lang alam bakit di ako nini-notify. Mokong din tong si Facebook eh. Nayari tayo ni Facebook, nakapalo ka, naka-bell ka sa lahat. Kaso tangengot eh. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo, ito yung isa pang pasabog ng DOJ. Latest ito. Sa balita ng ABS-CBN News, DOJ awaits another possible warrant of arrest versus Kibuloy. Ang dami na. Dumadami. Parang yung sinaboy mong similya mo, Kibuloy. Senate, Lower House, Davao City Regional Trial Court, and eto. The DOJ on Tuesday said it was anticipating another warrant of arrest against KOJC leader and founder Pacquiao for a separate case of qualified human trafficking. Eto na yun, yung walang bail. Diyan siya natatakot. Tulad ng sinabi ko sa previous vlog natin na kung yung 5 sangkot, yung mga Canada, yung magkakapatid na Canada ang last name, saka yung 2 pang babae doon ng mga engot, mga kasabwat ni Satanas, dapat 7 kayo di ba? Dapat 7 kayo ng mga virgins. Kasi 7 virgins, nakakapalibot kayo kay Buloy. At tarog, virgin pa ba yan? Ay, pasensya naman po hindi po sa pagmamalain sa mga kababaihan. Malaki po ang respeto natin sa mga kababaihan. Okay? Gino-joke po natin si Kibuloy para maasar at lumabas sa lungga niya. Sino ba tong tokis na ito? Lagi akong binibira. Bibirahin talaga kita kasi unang-una, bulaang appointed son of God ka. Unang-una, wala nang pinadala pa ang Diyos Ama, bilang Kristiyano, na binabase ko ang aking pananampalataya sa aral at turo ng ating Diyos
sa banal na kasulatan ng Biblia. Sa akin bilang Kristiyano, wala nang isinugod pang anak ng Diyos ang Panginoong Ama o ang Diyos Ama, kundi yung kanyang bugtong na anak na nagsacrifice ng buhay niya at nabuhay muli at nag-ascend sa langit. Ha? Wala na. Wala na. Di ba? Oh, even si John sa Revelation, hindi siya ang sugo. Wala na sinabi si John na after ako, wala na. Kundi mga pastor, mga ngaral. Pero sasabi mong ikaw na, after ni Jesus Christ, kinalulugdan ng Diyos, nye. Masarap mong murahin. Ibig sabihin, bulaan ka. No? Pinangangalanda ka mo, you blaspheme the Holy Spirit. Kaya dapat lang talagang i-chastise ka. Hindi ka lang dapat i-prosecute, i-persecute ka pa lalo. Yan na. Kung si Jesus ka, pinersecute eh. Ano kasalanan niya? He just tell the truth, which is totoo naman. O ikaw, Kiboloy, tell the truth. Di ba sabi? And the truth will set you free even though the truth will hurt. Ang katotohanan, isa kang mambubudol. Yan. O ito, sabi dyan they are awaiting for another possible warrant of arrest sa human trafficking. The DOJ filed the case before the Pasig City Court following a resolution promulgated by Justice Secretary Crispin Remulla on March 5, 2024, which overturned the Davao City Prosecutor's Office dismissal of cases of rape, qualified human trafficking, and child abuse against Kiboloy. Biruin nyo, yung panahon ni Digong, sinalo niya si Kiboloy. Meron pa nga akong video napanood doon sa FB page ni Benji Contreras, puntahan nyo. Na ito talagang si Kiboloy, nasanay sa palaging pagsaklolo ni Digong sa mga kalokohan niya. Panoorin nyo, nandun. Ayaw ko na isama dito. Kasi yung pinag-uusapan doon, yung lupa eh. Sinalo na naman siya ni Digong. No? Inihintay pa ng Department of Justice na mailabas ng Pasig Regional Trial Court ang isa pang warrant of arrest labang kay Kiboloy para sa kasong qualified trafficking. Ayun po yung sabi ni Undersecretary ng DOJ, Marge Gutierrez. Ayan, mabuti naman sa'yo. O ayan, mga kababayan, antayin natin ito kasi ito na yung kinakatakutan ni Kiboloy talaga. Yung sinasabi niyang extra rendition, extraordinary rendition na gagawin ng US sa kanya kung sakaling mag-bail siya at dadamputin na lang siya ng CIA o FBI. Walang ganon. Maganda po ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Hindi po tatraydorin ng US si Pangulong Marcos. Hindi gagawa ng move ang US without the knowledge of the President. And the President still has the obligation and responsibility to protect his citizen. Filipino citizen si Kiboloy. Kailangan niya pa rin protektahan yan even though it's criminal. Hanggat walang request ang US government na extradite si Kiboloy dito, hindi gagawin yan. Anong sabi ng Pangulo? Malayo pa yun. Dadaan pa sa mahabang proseso ang extradition. At ang Pangulo ang magdi-decide kung i-extradite si gagong bula ang appointed son of God. Paranoid lang talaga itong gunggong na ito, itong wanted FBI na ito. Paranoid and depressed, no? Masyado po siyang kala mo nakapunta na siya sa future. Hiniram niya yung DeLorean ni Michael J. Fox. Di ba, Mami B? Kakasar. O yan ang kinakatakot niya. Na ma-ooblo siya, hindi yung FBI ang kukuha sa kanya, hindi CIA. Tulad nga po na sinasabi ko sa inyo, kung gusto talaga siyang trabahuhin ng CIA, matagal na. Maski nung panahon pa ni Digonggong, wala yun, duwag lang talaga. Kaya nga sabi ni Hontiveros, lumabas ka na sa lungga mo kasi Kiboloy. Ito pakinggan mo ito Kiboloy ito ipaparinig ko sa'yo yung sinabi ni Hontiveros para lalo kang maasar. Ito. Senador Hontiveros, pahiram nito saan ba yun? Nandito yung lumabas ka dyan sa lungga mo. Kapal-kamal mong ng mukha mong ito po, pakinggan ninyo 56 seconds lang. Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan.
Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang paring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. O, yan po. O, Kibuloy, ano? Babae yan. Bakla ka siguro, no? Di ba? Babae lang pala eh. Kaya tama po talaga yung sabi nila. The downfall of men, the Waterloo of men is women. Ano yung Waterloo? For the benefits of the DD shit na hindi alam yan, ha? Kasi hindi kayo nagre-research eh. Pag sinabing Waterloo, tingnan nyo na lang si Napoleon Bonaparte. Di ba, Mami B? O, Napoleon Bonaparte. The Waterloo of men is women. Di ba? Ang dami niyan. Si Samson. Si David. Di ba, alibog ha? Kung totoo kang lalaki. Hindi naman yata totoong lalaki si Kibuloy. Pretending. Bakla, bakla, bakla. Atarin natin dito to kay Buloy. Magaling ka lang palang magpa-interview sa mga vloggers mong mga tanga. Sabi nga ni Mike Abe, may napanood akong video ni Mike Abe, dapat kasuhan din niyang mga vloggers ni Tibis, ni Bantag, at ni Kibuloy. Kasi mas alam nila kung nasaan yung mga gunggong na yon, tapos hindi ipapaalam sa otoridad. O ano? Anong sabi ni Colonel Jim Fajardo, spokesperson ng PNP? Pag napag-alaman na kayo ay nagkakanlong ng mga kriminal, pwede po kayong kasuhan ng abetting and, ano yung isa? Hattori, ano yung isa? Kalimutan ko, Mami B, ano yung isa? Basta ganon. Tinutulungan nyo yung kriminal. Ano tawag doon? Kayo nga, ano tawag doon, Mami B? Tulungan mo nga ako. Kaysa tawa-tawa ka lang dyan. Talagang si Mami B ang pinag-init. Ang kulit mo to. Gagalit na naman yan. Hindi muna si Ai Chang. Time out muna kasi nag-iipon pa yan ng ramen. Sabi niya, saan ko ba isisend ito kay Tokis? Wala man akong address niya. Eh di sa charity. Wala naman. Hindi ko nga binibigay kay Ai Chang yung address ko. Ano lang namin yun. Kumbaga kwentuhan lang namin mga magkakaibigan yan. Si Elora nga gusto ko padalhan nung isda. Di ko binibigay address niya. Yung address ko. Di ba, Elora? Baka na magagalit si Mr. Right and Left. Huwag niyo akong bibigyan. Baka magalit ang inyong mga esposo, mga jowa. No? Saan niyo bibigay yan? Ano address? Wala. O, di ba? O, asa ka na, Kibuloy? O, now, eto pa. May nag-aabogado. O, punta na tayo doon sa nag-aabogado. Ito, kakampi nila to isang senador. Hindi si Robin. Hindi si Bato. Hindi si Tambalina. Hindi si Villar. Sino pa? Hindi si JB Ejercito. Sino? Yung kumalas sa Blue Ribbon Committee. Yung chairman. Ang rason niya, mangangandidato na siya. Magpre-prepare na sa 2025. Asa ka pa. Wala ka nga sa top 10 ng mga survey. Asa ka pa. Ayan, si Tolentino. Dutards yan. Defender of the Dutards. Inquirer. We should respect Kibuloy's rights, says Tolentino. Irespeto pa rin natin ang karapatan niya. Title pa lang You will be cringing Diba? Mapapa-bullshit ka na lang. Fugitive Pastor Apollo Kibuloy has the rights that must be respected. Yan ang sabi ni Tolentino. Tolentino, a lawyer, said this is as law enforcers continue their manhunt for Kibuloy following the issuance of warrant of arrest against him by Davao Court.
The senator believes the court should now have custody over the fugitive leader of the KOJC. I think we defer to the courts kasi merong mga husgado na involved na ngayon. O, ayan. Basta daw, igalang natin. So, nagpapakita ito ng mas ngipin ngayon yung husgado kasi usaping legal na eh. But that does not diminish the power of the Senate to enforce and serve the warrant. O, ayan. Tandaan nyo itong mga pinagsasabi ni Tolentino, ha? Ang sa akin dito, siguro igalang yung karapatan ni Pastor kung pwede siyang mag-file ng bailable kasi ito eh. O, bailable daw, pero yung isa hindi. Human trafficking. So, magpiyansa, mag-file ng bail at gamitin niya. Exercise niya yung karapatan niya. Eh, ang problema nga, he doesn't want to exercise his rights. Ang gusto niya, nag-set siya ng conditions. O, tulad ng sinasabi ko, ang mga ganyang fugitive, ang nagsiset ng conditions ay mga terorista, mga kriminal. Oh, just like the bank robbery, hijacking, hostage taking, di ba? Nagbibigay sila ng mga kondisyon, ganyan si Kibuloy. Tapos sasabihin mo, respect natin ang karapatan niya. Go! My God, talagang, sabihin mo na lang sana, Pastor, sumuko ka na. This is for your own good. Oh, di ba safe na safe ka? Hindi, respeto daw ang karapatan. Siya ba? Kailan rumispeto ng karapatan? Kailan siya gumalang? Di ba bastos na bastos? Kung magsabi pa siya kay Hontiveros, ikaw Hontiveros, itigil mo na yung moro-moro Senate hearing mo. Hindi ka korte. O di ba kabastusan yan, Tolentino? Kabastusan yan? Tapos ngayon, you have the audacity to say, igalang ang karapatan niya. Paano mo gagalangin ang isang taong bastos? Paano mo gagalangin ang isang taong walang respeto? Ano, palagi na lang ganon? Martir ka ba? Siya nga sabi niya, di ba, martir siya? Magpapakamartir siya? O, kung magpapakamartir pala siya, dapat, matuto siyang rumispeto. Ginago niya pa si Rizal at Bonifacio. Bakit nakilala niya ba si Rizal at Bonifacio? Meron ba siyang interaction sa mga taong yon? Ano yung pag-uugali ng dalawang yon? Maybe. Kasi di ba galing siya ng langit? Baka nakausap niya na si Rizal at Bonifacio dun sa langit. Kung nandun man sila. Di ba? O ano pa sabi ni Tolentino? O dito, kwartos ito ng SMNI. Bahala na kung makapiright tayo dito. Senator Tolentino nagbigay ng payo sa legal team ni Pastor Kibuloy. O ayan, basahin na, panoorin natin. Merong proseso kasi. Even yung I have here the order in front of me. Even yung court order, yung issuance ng warrant of arrest, the warrant can be quashed. May procedure dito eh. So pag kinwash yung warrant, mababaliwala yung warrant. So yung hakbanging yon dapat hakbanging legal na gawin ng kanyang abogado. So pag nakwash yung warrant of arrest, wala nang warrant. So insofar as the branch 12 case is concerned, wala muna yon. Pag nakwash yon, set aside yon. Yung warrant maghihiring uli. So may mga procedure doon, may mga requirements kung ano yung dapat gawin. Hayaan na natin yung abogado niya ang gumawa niyan. I would not meddle in what his legal team is doing right now. So I am sure they're planning to do something. Yun naman sa Supreme Court na naka-elevate, it has something to do not with the warrants issued but with the Senate inquiry. So yun din siguro dapat na ma-interview nyo yung mga abogado niya na para ipaliwanag. Dalawa yon. Dalawa itong pinag-uusapan natin. Yung warrant sa Senate at yung warrant ng Regional Trial Court. Warrant ng Regional Trial Court, magpiyansa ka. Kung ayaw magpiyansa, ipakwash mo yung warrant. Warrant ng Senate, kung ayaw mo sundin, hintayin mo yung desisyon ng Supreme Court. Ang Senate naman, kung sakaling kung hindi ma-serve yung warrant, can avail of Article 150 of the Revised Penal Code, which will lead to another issuance of a warrant coming from the Regional Trial Court, which is also, at the same time, quashable and bailable. So maraming legal options eh. So hayaan natin sigurong i-exercise niya yung karapatan niyan legal at igalang natin yung kung ano yung hakbangin niyang. Ayan, no? Nagbigay ng komento yung magaling na senator, no?
dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Nagbibigay lang siya ng advice sa mga lawyer ni Kibuloy, no? Quashable daw po yun, o whatever it is, quashable. Di ba? Bakit din yun lang kasi i-advise, lumabas, harapin? Sinasabing dalhin sa proper court, nung dinala sa proper court, hindi pala totoo sinasabi niya. Na haharapin niya, nagbigay pa ng condition, tapos ngayon may quashable pa. Sus, Mayo, tingnan nyo paano tayo paglaruan itong mga to. Basta ma-impluensya, ha? Papaikutin nila ang batas. Gagamitin nila lahat ng tricks, gagamitin nila lahat ng dirty tricks para lang yung hindi humarap sa hustisya yung mga kriminal. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto pa, no? Kasi etong si Hontiveros, di ba maalala nyo, nais niyang paimbestigahan yung gentleman's agreement. Ayan, no? Meron siyang Senate Resolution 982. Gusto niyang imbestigahan yan. Ayan po, nasa kanyang Facebook page. Kinuha na lang natin. Now, eto na naman si Tolentino. In defense of Duterte. Ha? Pero siguro, ginagamitan niya ng batas dahil abogado ito. GMA News Online. No need to prove Duterte's gentleman's agreement with China. Bakit daw po kasi? Kasi, hindi naman po ito in writing. Hindi po nakasulat. Kaya anong iimbestigahan mo? Anong papatunayan mo? Ha? Ito, in a press conference, Tolentino, a Duterte ally, explained that this is not considered as an agreement as the Vienna Convention of the Law of the Treaties provides that a treaty should be in written form. How can you investigate an agreement which is not in written? Parang hearsay na lang. He says, she says. So I don't think there is, with all due respect, a sound basis for that investigation, considering that the Vienna Convention of the Law of Treaties is very specific. An agreement has to be in writing. Kaya nga mautak po sila Di ba? Parang handshake lang yan. Talsik laway lang para wala pong kasuhan. Hindi ka mabubutasan. So anong gustong palabasin ni Hontiveros dito? Gusto niyang paimbestigahan. Di ba sabi lagi nila, in aid of legislation, anong i-legislate mo? Kung wala namang agreement, anong ilalagay mo? Now, it depends on Senator Coco Pimentel. He's also a lawyer. Sinabi niya, that's void. Unconstitutional. Di ba? Sabi pa ni Tolentino, papaano mo mararatify yung verbal unless you have a transcript submitted by the Department of Foreign Affairs to the Senate na iraratify? So wala. So tama yung sinasabi na wala namang dokumento. How will you ratify something which is verbal, di ba? If it is not in writing, it is not considered as an agreement ratifiable by the Senate pursuant to our Constitution. So what agreement are we talking about? Ayan. So sa inyo na nanggaling yan. So therefore, tama lang pala ang Presidente Marcos. Na hindi i-honor yung sinasabi nilang gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. It's verbal. Sinabi na rin ni Roque, it's not applicable, hindi pwedeng i-apply kay Pangulong Bongbong Marcos because he's not the one engaged to that gentleman's agreement. Now, ang ating ini-enforce ay yung may written tayo. Siguro sa Tolentino, oo sa atin dahil meron tayong 2016 arbitral ruling. Alam niya yan, siya nagsasabi. It should be in a written form. And that is a written form, yung 2016. Now, how about Roque? Bakit hindi niya masabi yan? Vlog siya ng vlog, pero hindi niya masabi na meron tayong pinanghahawakang 2016 arbitral ruling. Ano yung nakalagay doon? Sovereign rights. May karapatan tayo doon. Ibig sabihin, bahay mo yan, lugar mo yan, binigyan ka ng libreng bahay, binigyan ka ng libreng yard, ikaw ang mga laga dyan. Walang sino mang makakapasok o makakatuntong sa yard na yan kung wala kang pahintulot. O di ba? Tama mali. Okay? So, yun na lang. So, bahala na po si Hontiveros dyan kung paano niya yan gagawin. No? Bahala silang mag-usap dyan. Tayo, mag-aantay tayo kung ito'y matutuloy o hindi. Okay? Pero sa akin, since sinasabi nyo, written form, yan. Tinitindigan ng Pangulo ang 2016, ina-assert niya. Ba't kayo nagagalit? Diba? Sabi nyo, unahin ang Pilipinas, unahin ang Pilipino. Yun ang ginagawa ng Pangulo. Bakit kayo?
Ano inuuna nyo? Yung advancement? Yung karapatan ng China? Mga gago kayo. Sinungaling kayo. Niloloko nyo lang ang sambayan ng Pilipino. Tapos sisigaw kayo. Unahin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Bullshit. Di ba? Sino ang totoong may pagmamahal sa Pilipinas? At sino ang nambobola lamang? Di ba? Ang nagmamahal ay ang Pangulong Marcos Jr. Ang nambobola ay itong si Tamilmil at yung mga minions nilang mga Dutards, mga Duterte despicable supporter. Ngayon, punta tayo dito sa paulit-ulit na naratiba nitong mga to. Itong si Lucarit, saka yung kanyang mga minions, no? Naglabas sila ng mga dokumento. Ito, courtesy of, nakita ko po to sa FB page ni Sir Benji Contreras. Ayan, yung mga pre-operation report daw, no? Na ginawa ng PIDEA. Tapos kine-question nila yung drug test ni Pangulo. Bakit daw napakabilis? Tapos ang latest, nakita ko, naglabas sila ng letter. May ganito-ganito. Pero, mukha namang gawa-gawa lang ng rekto. No? Pinaliwanag na natin yan sa unang vlog natin. Itong papel na ito, yan, pre-operation report. Hindi. Hindi yan. Yung isa, yung may nakalagay na bonget. Pero inyo, lousy. Yung PIDEA maglalagay ng bonget. Do they really know who is bonget is? Di ba nga sabi nga exclusive lang na mga taong nakakaalam na tinatawag na bonget si Pangulong Bongbong Marcos? Mga gunggong pala kayo eh. Halatang-halatang mga gawa-gawa lang to continue vilifying and maligning the administration of President Bongbong Marcos. Saka yung kanyang First Lady na si F.L. Lisa. Di ba? Ngayon, anong ginawa ng PIDEA? Ayan. Ito hindi fake. Kasi kung fake yan, mayayari si Lasso. Ito, PIDEA certifies operational documents are fake. Yung pinakita nating pre-operational documents, fake po. Ayan The Philippine Drug Enforcement Agency attests that the authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012, and currently in circulation in social media are fake. Fake. So therefore, yung mga naniwala dyan kay Hitad, naniwala kay Atty. Vic at doon sa iba pa, kayo ay naniwala sa mga peking, mga fake news peddler. Yan ang nakukuha nyo na nagpapaniwala kayo kay Boljak TV o Maharlika. Peke. Dahil yung pagkatao niyan, peke. Wala nga may pakitang tamang ebidensya, peke. Iba? In a certification dated April 4, 2024, PIDEA cited the basis for declaring the said documents spurious on the following grounds. Ayan. ABCDE. Andiyan na. Basahin nyo na lang yan. Okay? Ngayon, sinertify po yan. Ayan ni Deputy Director General ng PIDEA, si Virgilio M. Lasso. Okay? Ano sabi? Certification may receive pa This is to certify that the authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, yan. Ayan. Ayan. Sinertify niya na mga peke. Di po ba? Kaya huwag kayong gagago-gago. Dapat sa PIDEA kay Director Lasso, mag-imbestiga ka. Imbestigahan nyo yan kasi sinisira po ang pangalan ng PIDEA na kayo ay kanudler ni Pangulong Bongbong Marcos na isa daw adik na tinago nyo yung pag-a-addict niya. Ayan, imbestigahan nyo po para magtanda itong mga gago na ito. Nakakabisit mga kababayan, no? Wala na lang iba kundi yung sabi nilang ilalabas ang video, wala naman. Nag-aantay tayo. Ini-edit pa. Kasi alam nyo naman, AI. Yun na nga lang dokumento nila, halatang-halatang mga gawang rekto lang Kung sino man ang gumawa niyan, wala. Bano kang gumawa ng forged document, di ka katiwa-tiwala. Di ba? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.